Para may handa po yung puso po natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. So lahat po tayo ay yumuko at manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po muli sa pagkakataon na ito na iyong ipinagkaloob po ninyo sa amin ang magandang araw na ito, Panginoon, upang muli po kami magtipon-tipon sa iyong harapan upang makinig at makapag-aral po ng iyong banal na salita. Salamat po, Panginoon, sa dakilang kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin at nagdanak ang iyong malagang dugo para po sa kalinisan ng aming mga kasalanan sa iyong harapan. Sa kabila ng lahat ng paghihirap niyo po, Panginoon, nakatanggap po kami ng biyaya at pagmamahal na nagmumula po sa iyo. Kaya sa oras na ito, patuloy po kaming makinig at makapag-aral po ng iyong banal na salita upang may apply po namin sa pang-araw-araw naming buhay dito po sa sanlibutan. Dinadalangin din po namin, Panginoon, yung paparating na Youth Bible Camp. Naway po, Panginoon, ay marami pong maligtas na mga naliligaw na kaluluwa at makaunawa ng tunay na kaligtasan. Alam po namin, Panginoon, na nariyan ka upang sila po ay mahalin at upang sila ay maligtas doon po sa pagkawasak sa impyerno. Kaya patuloy niyo pong gabayan ang lahat ng mga nangangaral at ang lahat ng mga brothers and sisters na nangangaral din ng iyong banal na salita sa lahat po ng mga tao. Kaya sa iyo lamang po kami umaasa at magtitiwala. At dinadalangin din po namin, Panginoon, sa mga nagdaang araw at linggo ay nagkaroon po ng mga Bible seminar dito po sa bansang Pilipinas. At isa po doon yung Katanduanes po, Panginoon. Naway, gabayan niyo po yung mga brothers and sisters doon at yung mga bagong naligtas. Naway, makapagpatuloy po sila sa kanilang buhay Kristiyano. At gabayan niyo rin po ang aming pastor, si Pastor Choi, sa pangangaral din po ng banal na salita doon po sa Catanduanes, at naway sa pagbalik niya ay gabayan niyo rin po siya, Panginoon. Lahat ng mga ministers na nangangaral din po sa buong Pilipinas po, Panginoon, ay ingatan niyo rin po sila at gabayan niyo rin po sila, Panginoon. Lalong-lalo na sa paparating po na mahalagang gawain sa iyong harapan po, Panginoon, ay sa iyo lamang po kami umaasa ang lahat ng ito. Kaya muli sa mga brothers and sisters na yumuyuko sa iyong harapan, may mga panalangin po sila sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Naway ikaw ang nakakaalam ng kanilang panalangin at naway matupad po ang lahat ng ito. Kung may mga kapatiran man po kami na hindi po namin kasama ngayon, kung sila po ay dumadaan sa iba't ibang uri ng mga pagsubok sa kanilang buhay Kristiyano, naway po, Panginoon, ingatan mo sila, gabayan niyo po sila, at ipaalala niyo po sa kanila yung dakilang pagmamahal at dakilang kaligtasan na ibinigay niyo po sa kanila. Naway, huwag niyo po silang hayaan na bumagsak ang kanilang pananampalataya sa iyong harapan. Sa iyo lamang po kami umaasa sa oras na ito. Muli, samahan niyo po kami at puspusan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu sa oras na ito na itinipon niyo po kami sa lugar na ito. Sa iyo lamang po kami umaasa at magtitiwala sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay po, so buksan po natin yung ating Biblia sa aklat po ni Mateo. Aklat ni Mateo, chapter 26. Aklat po ni Mateo, chapter 26, verse 20 hanggang 25. Aklat po ni Mateo, chapter 26, verse 20 hanggang 25. Okay, so kung nariyan na, sama-sama po natin itong basahin. Pagsapit ng gabi, umupo siya, kasalo ng 12 alagad. At samantalang sila'y kumakain, ay sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. At sila'y labis na nalungkot, at isang nagpasimulang magsabi sa kanya, ako ba, Panginoon? Sumagot siya at sinabi, ang kasabay ko nagsawsaw ng kanyang kamay sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Tunay na papanaw ang anak ng tao tulad na nasusulat tungkol sa kanya, ngunit kahabag-habag ang taong iyon na sa pamamagitan niya'y ipagkakanulo ang anak ng tao. Mabuti pa sana sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. At si Judas na sa kanya'y nagkanulo ay sumagot at nagsabi, hindi ako iyon, Rabbi. Sinabi niya sa kanya, ikaw ang nagsabi.
So, sa oras na ito po yung pag-aaralan po natin patungkol po sa buhay po ni Judas. So, meron po bang pangalang Judas dito? O may kakilala kayong Judas? Wala rin. No. So, walang tao po na magpangalan sa kanyang anak na Judas. Di ba ho? So, alam po natin, kahit mga unbelievers ay alam nila yung kwento patungkol ho kay Judas, na siya po mismo ang nagkanuno po sa Panginoong Jesucristo. Kaya sa buhay natin, ay mahalaga din po na pag-aralan po natin yung buhay po ni Judas Iscariote, na dahil alam po natin na siya po mismo ang nagkanuno po sa Panginoong Jesucristo. Kaya sa 12 apostol, so isa po doon ay si Judas Iscariote sa 12 apostol. Kaya sa 12 apostol, so ito po mismo ay makikilala natin kung ano po yung buhay ni Judas Iscariote, kung bakit hindi siya nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kahit maraming pagkakataon na ibinigay sa kanya na nakasama niya ang Panginoong Jesucristo, pero hindi siya nagkaroon po ng tunay na pananampalataya. Kaya sabi dito ng Panginoong Jesucristo sa verse 21 hanggang 25, babasahin ko po muli. At samantalang sila'y kumakain, ay sinabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na isa sa inyo ay magkakanulo sa akin. Tunay na papanaw ang anak ng tao, tulad ng nasusulat tungkol sa kanya, ngunit kahabag-habag ang taong iyon, na sa pamamagitan niya'y ipagkakanulo ang anak ng tao. Mabuti pa sana sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. So, wala pong binanggit po ang Panginoong Jesucristo dito kung sino po sa 12 mga apostol na ang magkanunod sa kanya. Pero binigyan niya po ito ng sign. Di ba? Kung sino po ang kasabay niya na magsawsaw dun sa mangkok, so ibig sabihin, yun po mismo ang magkanunod po sa kanya. Wala po siyang binabanggit. Kaya maari, yung mga 12 apostol ay nagtatanong na sa kanilang sarili, ako ba iyon? Siya ba ito? Sino sa amin? No? So maari ay ganun po yung kanilang mga iniisip. Kaya dito, sa verse 25, at si Judas na kanya'y nagkanulo ay sumagot at nagsabi, hindi ako iyon, Rabbi. Sinabi niya sa kanya, ikaw ang nagsabi. So, ito po mismo ang sinabi po ng Panginoong Jesucristo. Ikaw ang nagsabi, hindi ako ang nagsabi. Diba po? So, makikita natin dito, yung si Judas Iscariote, ay wala po siya mismong pananampalataya. No? Wala po siya mismong pananampalataya sa kanyang sarili. Kasi sinabi niya sa kanyang sarili, Rabbi, hindi ako iyon. No? And then, makikita rin po natin dito na ang Panginoong Jesucristo po ay magaling na isang teacher, magaling po siya magturo, at marami pong tagasunod niya, at marami po ang nakinig po sa kanyang salita. Nakikita natin dito, talagang si Judas Iscariote ay wala po siyang natanggap na pananampalataya o walang patutuo sa kanyang sarili. Kaya patungkol dito kay Judas Iscariote, so makikita natin dito yung buhay niya at kung paano din nabuhay yung dyablo sa kanyang sarili. So anong nakikita natin dito sa buhay po ni Judas Iscariote? Bakit hindi po siya nakatanggap po ng tunay na pananampalataya at pagkakilala sa Panginoong Jesucristo? Dahil meron po siyang kasakiman sa kanyang puso. Kaya yun po mismo ang kasalanan na nanatili sa kanyang puso kung bakit hindi niya nakilala ang Panginoong Jesucristo at hindi niya nakilala yung tunay na pananampalataya at hindi nakatanggap po ng kaligtasan. Kasi nagpagamit po siya sa dyablo. Nagpagamit po siya kay Satanas. Kaya siya din po mismo ang nag-decide sa kanyang sarili na patayin niya yung kanyang sarili. Hindi po mismo yung Diyos ang pumatay po sa kanya. Kundi, siya po mismo ang nag-decide sa kanyang sarili. Kaya dito sa chapter na ito, kung gusto natin makilala si Judas Iscariote at makikilala natin kung sino po mismo, kung paano po yung maging sakim sa mundong ito. So kilalanin natin si Judas Iscariote, no? Kaya dito sa verse 24, sabi dito, tunay na papanaw ang anak ng tao tulad ng nasusulat tungkol sa kanya. Ngunit kahabag-habag ang taong iyon na sa pamamagitan niya'y
ipagkakanulo ang anak ng tao. Mabuti pa sana sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. No? So dito makikita natin din po dito kung paano din po ang mamatay ang Panginoong Hesukristo. No? Tunay na papanaw ang anak ng tao, tulad na nasusulat tungkol sa Kanya. So marami po mga propesiya sa Old Testament patungkol po sa kamatayan po ng Panginoong Hesukristo. Paano siya maghirap, paano siya mamatay sa cross, at magdanak ang Kanyang mahalagang dugo. So alam natin kung bakit namatay po ang Panginoong Hesukristo. Di ba ho? Dahil sa Kanyang pagdanak ng dugo, para ho yun sa kalinisan ng ating mga kasalanan. Kaya gano'n na lamang po yung pag-ibig po niya sa atin. Kaya nakasulat na po yan sa Old Testament bago pa isilang ang Panginoong Hesukristo. Kung ano po yung Kanyang dadanasin. Kaya dito, nakasulat din po patungkol kay Judas Iscariote. Siya po mismo ang magkanuno po sa Panginoong Hesukristo. Kaya ano sabi ng Diyos sa kanya, ng Panginoong Hesukristo? Ngunit kahabag-habag ang taong iyon, na sa pamamagitan niya'y ipagkakanuno ang anak ng tao. Mabuti pa sana sa taong iyon ang hindi na siya'y ipinanganak. Di ba ho? So marami yung mga tao ngayon, sa panahon natin ngayon, na hindi ho nakakilala sa tunay na Diyos. At hindi po nila nakikilala yung Panginoong Hesukristo. Kung ano ang nais ng Panginoong Hesukristo para sa kanila. Kaya maraming mga tao din sa panahon natin ngayon na kahabag-habag ang kanilang buhay, na sila po mismo ay mapupunta sa walang hanggang pagkawasak po sa impyerno. Kaya si Judas Iscariote, so sa una, siya po mismo ay mabait, no? Mabait po siya nung una. Pero gaya ng iba, meron din po siyang espiritu, gaya din sa atin. Meron din po siyang konsensya. Pero binigyan din po siya ng pagkakataon na makilala ang Panginoong Hesukristo. Di ba? Habang siya ay nabubuhay. Kaya ganoon din po sa atin at sa ibang mga tao. So binibigyan din po sila ng pagkakataon ng Diyos na makikilala nila yung tunay na Diyos na naglikha ng sanlibutan ito. Na makilala nila kung sino ang Diyos na namatay para sa kanila. At makilala din po nila kung sino ang Diyos na nagmamahal sa kanila. Kaya sa panahon natin ngayon, ganun din po na pinagbibigyan din po sila ng Diyos ng pagkakataon. Kagaya rin po ni Judas Iscariote. Kaya dito, si Judas Iscariote po ay wala po siyang pananampalataya, ngunit siya po mismo ay nagpagamit po siya sa dyablo. Dahil sa kanyang kasakiman, so doon po mismo ay nahulog po siya sa tukso. No, nagpasako po siya sa tukso ng dyablo at tukso ng sanlibutan. Kaya binigyan po siya ng pagkakataon, di ba? Sabi niya, ako ang hahawak ng pera. Lahat ng pera natin ako ang hahawak. Di ba ho? So, tingnan natin yung kanyang ginawa sa Juan chapter 12. Sa Juan chapter 12, Juan chapter 12, verse 4 hanggang 6. Juan chapter 12, verse 4 hanggang 6. So babasahin ko po, sundan nyo. Subalit si Judas Iscariote, isa sa kanyang mga alagad na magkakanulo sa kanya, ay nagsabi, bakit hindi pinagbili ang pabagong ito ng 300 denaryo at ibinigay sa mga dukha? Ngunit ito'y sinabi niya, hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga dukha, kundi sapagkat siya ay isang magnanakaw at palibhasay na sa kanya ang supot na kinukuha niya ang inilalagay doon. So dito ho, may concern po siya, di ba? So alam po natin na yung pabango ito ay napakamahal, pero ibinuhos po ito sa Panginoong Hesukristo. Pero sabi niya, sayang, no? Kung ipinagbili sana natin ito ay yung pera, maaari itulong natin sa mga dukha. Pero mali po yung iniisip po niya. Yung kanyang iniisip, sabi niya, hindi dahil sa nagmamalasakit siya sa dukha, no? Hindi siya nagmamalasakit sa dukha, kundi sapagkat siya ay isang magnanakaw, no? Sapagkat siya ay isang magnanakaw. So, si Judas Iscariote po, binibigyan po siya ng pagkakataon na makilala niya po ang Diyos. Binibigyan siya ng pagkakataon para makilala niya po ang Panginoong Hesukristo.
So ilang taon po nangaral po ang Panginoong Jesucristo at nakasama niya? 3.5 years. Binigyan siya ng pagkakataon. Pero sa 3.5 years na iyon, hindi po niya nakilala ang Panginoong Jesucristo. Hindi po siya nagkaroon po ng pananampalataya. And then, marami rin po siyang narinig na mga aral ng Panginoong Jesucristo. Pero hindi niya po sinasampalatayanan yung mga pangangaral ng Panginoong Jesucristo. Kaya binigyan siya ng pagkakataon na marinig ang salita ng Diyos. Pero anong nangyari? Hindi po siya nakatagpo po ng tunay na pananampalataya. So maari sa atin dito ngayon. So marami ng bisis nakapakinig na po ng salita ng Diyos. Pero sa kanyang puso, maari hindi pa po siya nakatanggap ng tunay na kaligtasan. Kaya sa pagkakataon na ito, binibigyan ka pa po ng chance ng Diyos na makaroon po ng tunay na kaligtasan. Kagaya po ni Judas Iscariote, 3.5 years niya nakasama ang Panginoong Jesucristo, pero hindi po siya nakatanggap ng tunay na kaligtasan at tunay na pananampalataya. Kaya habang nanatili tayo sa church, suriin natin yung ating pananampalataya. Kahit 5 years, 10 years na ako sa church, kung hindi pa ako nakatanggap ng tunay na pananampalataya at kaligtasan, so kailangan ko maunawaan kung bakit namatay ang Panginoong Jesucristo. Kaya kasama po ni Judas Iscariote ang Panginoong Jesucristo, pero hindi po siya nagkaroon ng tunay na kaligtasan. Hindi po siya nakatanggap ng tunay na kaligtasan. Kaya doon po mismo, ipinagkanunoy niya po ang Panginoong Jesucristo. Gumawa po siya ng paraan para ang Panginoong Jesucristo ay maibenta niya at maisuplong niya at magkaroon po ng pagkakataon na ang mga Israelita ay patayin po itong Panginoong Jesucristo. Kaya tingnan natin sa Mateo chapter 26. Mateo chapter 26, verse 14 hanggang 16. Mateo chapter 26, verse 14 hanggang 16. Mateo chapter 26, verse 14 hanggang 16. Sabi po dito, pagkatapos isa sa 12 na tinatawag na Judas Iscariote ang nagpunta sa mga punong pari at nagsabi, anong ibibigay ninyo sa akin kung ibibigay ko siya sa inyo? At kanilang pinagtimbang siya ng 30 pirasong pilak. At mula noon ay humanap siya ng pagkakataon na ipagkanuno ang Panginoong Jesucristo. So dito po mismo, kaya noong ang Panginoong Jesucristo po ay nananalangin po siya sa Getsemani, doon po siya nagkaroon po ng pagkakataon na ibenta o isumbong ang Panginoong Jesucristo. Pumunta tayo sa Getsemani, nandoon siya. Paano namin siya makikilala? So doon po mismo, nagkaroon po ng hahalikan ko siya. Kung siya, sino ang hahalikan ko, yun ang Kristo na hinahanap ninyo. Sa Lucas chapter 22, Lucas chapter 22, verse 47 hanggang 48. Sabi ho dito, samantalang nagsasalita pa siya, dumating ang maraming tao at ang lalaking tinatawag na Judas na isa sa 12 ay nangunguna sa kanila. Siya ay lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, Judas, ipinagkanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? So ito po mismo, nakikita natin dito, si Judas Iscariote, kung paano niya ipagkanulo po ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ng isang halik. Kaya dito makikita natin, siya po mismo ay may pusong kasakiman. No? Mayroon po siyang pusong kasakiman at wala sa kanya yung tunay na pananampalataya. So alam natin, kapag walang pananampalataya ang isang tao, so ito po ay hindi maaaring maligtas. Di ba ho? Kung walang tunay na pananampalataya at pagkakilala sa Diyos, doon po mismo, wala pong tunay na kaligtasan. No? Walang tunay na kaligtasan doon. Kaya ganun po ang nangyari po kay Judas Iscariote. Maraming bisis niya nakasama ang Panginoong Jesucristo, nakarinig po siya ng salita, nung nagpapagaling ang Panginoong Jesucristo ng mga may sakit,
at bumuhay ng mga patay, pero hindi pa rin po siya nanampalataya doon sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. 3.5 years nakasama niya ang Panginoong Hesukristo, pero wala siyang pananampalataya. Kaya suriin po natin ang bawat pananampalataya po ng bawat isa. 10 years na ako, 7 years na ako, so may kaligtasan pa ba ako? So kapag wala, so doon po mismo dapat suriin mo na dapat magkaroon ka ng tunay na pananampalataya. Kung walang pananampalataya, ito po mismo ay maaaring hindi niya makikilala ang Diyos. Kung walang pananampalataya, yun po mismo ay hindi niya makikita ang Diyos. Ano makikita niya? Yung hatol ng Diyos doon sa impyerno. Pag ang isang tao ay walang pananampalataya. Kaya ganun po ang nangyari po kay Judas Iscariote. So balik tayo sa Mateo chapter 26. Mateo chapter 26. Verse 25. So, basahin natin ang sama-sama. Mateo chapter 26, verse 25. At si Judas, na sa kanya'y nagkanulo, ay sumagot at nagsabi, hindi ako iyon, Rabbi. Sinabi niya sa kanya, ikaw ang nagsabi. So, anong ibig sabihin po na hindi ako iyon, Rabbi? So, ibig sabihin, ito po mismo ay kawalan po ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, dapat ay makikilala niya at makita niya ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Doon po mismo hindi niya sinabi sa kanya, hindi niya sinabi, Panginoon, Diyos ko. Kundi sinabi niya, Rabbi. No? Rabbi, hindi ako iyon. Pag sinabing Rabbi, ibig sabihin, hindi niya nakilala yung Diyos. Hindi niya nakilala yung tunay na pananampalataya. Kaya ganun po ang tinawag po ni Judas Iscariote sa Panginoong Hesukristo. Kaya sa Juan, chapter 6, Juan chapter 6, Juan chapter 6 verse 64. Juan chapter 6 verse 64. So sabi po dito, subalit may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya sapagkat nalalaman ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi sumasampalataya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. So nakikita natin dito, ang hindi sumasampalataya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. So marami hong mga tao noon. Noong nangangaral ang Panginoong Jesucristo, marami hong sumusunod sa Kanya kahit saan siya magpunta. Marami mga tao. Pero alam ng Diyos, alam ng Panginoong Jesucristo kung sino ang may tunay na pananampalataya at kung sino ang walang pananampalataya. Kaya sa 12 mga apostol, isa po doon ang hindi nakatanggap ng pananampalataya at isa doon walang pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya doon po mismo ay si Judas Iscariote. Kaya sabi dito, ang hindi sumasampalataya at kung sino ang magkakanuno sa Kanya. Kaya verse 70, sabi ho dito, verse 70, sumagot sa kanila si Jesus, hindi ba pinili ko kayo, ang 12 at ang isa sa inyo ay dyablo? Napapansin natin dito, pinili ko kayo 12 para maging alagad ko, para matutunan nyo ang lahat kong ginagawa. Pero ang isa sa inyo, sabi, ay dyablo. So ibig sabihin, nagpasako po siya sa dyablo. Yung kanyang puso ay wala doon sa salita ng Diyos. Napakalayo yung puso niya sa salita ho ng Diyos. So, bakit ho kayo tumitingin sa isa't isa? Ha? Baka sabihin nyo, ikaw ba ay dyablo? So, hindi ho. So, dapat, habang nakikinig ho tayo ng salita ng Diyos, dapat, yun po mismo, ipinapasok natin sa puso natin. Ipinapasok natin sa puso natin. Kasi, yung dyablo, doon po mismo ay inaagaw niya yung bawat salita na pumapasok ko sa puso natin. Ganun ang nangyari ho kay Judas Iscariote. So maaari, narinig niya yung salita ng Diyos, pero inaagaw ng dyablo yung salita ng Diyos para palitan niya ho ito ng kasakiman at kasamaan yung puso ni Judas Iscariote. Kaya sabi dito, sumagot sa kanila si Jesus, hindi ba pinili ko kayo, ang 12 at ang isa sa inyo ay dyablo? Pinili ko kayo. 12 mga apostol, isa sa inyo ang
dyablo. Sabi dito. Kaya sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, nais din ba ninyong umalis? So mapapansin natin dito, no? Iba ang pananampalataya ho ni Simon Pedro. Iba din po ang sinasabi ho ni Judas Iscariote. Kaya anong sabi po dito ni Simon Pedro? Sa verse 68 hanggang 69, sabi ho dito, sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Kami sumasampalataya at nalalaman namin na ikaw ang banal ng Diyos. So marami hong mga sumusunod sa Panginoong Jesucristo sa kwentong ito na umalis. Marami rin ho ang nais na maging alagad pero umalis dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, nais din ba ninyong umalis? Kaya sumagot ho si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Kami sumasampalataya at nalalaman namin na ikaw ang banal na Diyos. So anong sabi ho ni Judas Iscariote? Rabbi, hindi ako iyon. Pero si Simon Pedro sabi niya, Panginoon ang tawag. So ibig sabihin, iba yung pananampalataya ni Simon Pedro na nakilala niya ang Panginoong Jesucristo habang sila ay nangangaral. Nakinig siya ng mabuti. Pero si Judas Iscariote, hindi siya nakinig ng mabuti. Iba yung kanyang binabantayan. Binabantayan niya, yun po mismo ay kasakiman. No? Kasakiman ho mismo. Hindi niya nakilala ang Panginoong Jesucristo. Kahit marami na hong kababalaghan yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, pero hindi niya po mismo totally nakilala ito. Kaya iba ho yung pananampalataya ni Simon Pedro. Kaya si Simon Pedro, siya po mismo ay nakatanggap ho ng tunay na kaligtasan. Nakatanggap po siya ng tunay na kaligtasan. Kaya si Simon Pedro, noong una, ang tawag niya din po sa Panginoong Jesucristo ay Guro. Alam niyo po ba ito? Guro din po ang tawag niya noong una. Noong una niyang na-meet po ang Panginoong Jesucristo. Kaya tingnan natin sa Lucas, chapter 5, verse 4 hanggang 5. Sa Lucas, chapter 5, verse 4 hanggang 5. So sabi po dito, nang matapos na siya sa pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Sumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit dahil sa iyong salita ay ihulog ko ang mga lambat. So dito ho, nagdadalawang isip pa ho si Simon. Di ba ho, nagdadalawang isip pa siya. Guro, magdamag na kami, nangingisda, pero wala kaming nahuhuli. Pero dahil sa iyong salita, sige, itry ko, ihulog ko ito. Kaya doon ho mismo, nung nagpakalayo-layo na sila, sa bandang gitna na ho, doon po mismo ay hinulog yung lambat at doon po mismo ay marami silang nahuli. Kaya doon po mismo, nakilala ni Simon Pedro, ito po mismo ang Panginoong Jesucristo. Tunay na ang salita niya ay totoo. Tunay na ito ay anak ng Diyos. Kaya nung sabi niya, Panginoon, saan kami pupunta? Na sa iyong salita ay mayroon kang buhay na walang hanggan. Kaya doon po mismo iba yung pagkatawag ni Judas Iscariote at ni Simon Pedro sa Panginoong Jesucristo. Kaya si Judas Iscariote, nung tinapos niya yung kanyang buhay, hindi ho siya totally nakatanggap po ng buhay na walang hanggan. Kaya magkaiba ho yung dalawa. Nakikita natin dito yung tunay na may pananampalataya at yung walang may pananampalataya. No? Nakikita natin dito sa pamamagitan ho ni Judas at saka ni Simon Pedro. Kaya sa pamamagitan na yon, nakikita natin dito sa pamamagitan ho ni Simon Pedro na dapat kapag may pananampalataya, nabubuhay ka sa mga gawa. Di ba ho? Nabubuhay ka sa gawa kapag mayroon kang pananampalataya kasi naunawaan mo kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa iyo. Pero kung yung pananampalataya mo ay walang gawa, doon po mismo patay yung iyong pananampalataya. Patay ang iyong pananampalataya. So ibig sabihin, hindi mo totally naunawaan yung salita ng Diyos. Hindi mo totally naunawaan kung bakit namatay ang Panginoong Jesucristo sa iyo.
Kaya ganun ang nangyari ho kay Judas Iscariote, na patay ho yung kanyang pananampalataya. Kung walang tunay na pananampalataya, kapahamakan ho yung darating ho sa bawat isa. Kaya ganun ho ang nangyari ho sa kanya. Kaya Santiago chapter 2, verse 26. Santiago chapter 2 verse 26. Sabi ho dito, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. No? So dito ho, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. So marami ho mga tao na nagsasabi, meron kaming pananampalataya. Meron kaming pananampalataya. Pero yung kanilang buhay, hindi ho totally nagbabago. No, hindi nagbabago. Walang pagbabago sa kanilang buhay. Kung meron kang pananampalataya na tunay, dahan-dahan nagbabago ito ang iyong pamumuhay, yung buhay Kristiyano. Dahan-dahan ito ay nagbabago. Pero kung patay ang pananampalataya mo at hindi mo nakikilala ang Diyos, doon po mismo walang pagbabago sa iyong buhay. Ganun pa rin. Nagja-church, pero walang pagbabago. Nagja-church, ganun pa rin yung buhay. Pero dapat, yung tunay na may pananampalataya, dapat ho ito ay ginagawa ho ito na mayroon pong tunay na pananampalataya. Doon po mismo, dahan-dahan nagbabago yung tunay na Kristiyano. Ibig sabihin, doon po mismo nagkakaroon na ho ng bunga yung kanyang pananampalataya sa kanyang sarili. Kasi nakikilala niya ho yung tunay na Diyos. Pero si Judas Iscariote, ano ang nangyari ho sa kanya? Walang tunay na pananampalataya. Di ba ho? Kasi ang pananampalataya niya ay patay. Kahit narinig niya yung salita ng Diyos, hindi niya ho ito sinusunod kung ano ho ang sinasabi ho sa kanya ng Panginoong Hesukristo. Kaya sa atin, sa buhay Kristiyano ho natin, dapat, kung may tunay na pananampalataya ho tayo, doon po mismo dapat dahan-dahanin natin, baguhin po yung buhay Kristiyano natin. No? Huwag natin hayaan na yung puso natin ay malulungho sa kasalanan at yung puso natin ay malulungho sa kasakiman dito sa sanlibutan. Kaya huwag natin itong hayaan na hamakin ng sanlibutan ito yung ating puso. Lahat tayo, di ba? Lahat tayo meron pong pananampalataya. Meron din po tayong budhi. Meron din po tayong konsensya. So dapat, ang dalawang ito magkasama. Yung pananampalataya at yung budhi. Pero, kung ito po mismo ay, yung budhi, ay hinahayaan natin ito, yung konsensya ay hinahayaan natin ito, yung pananampalataya natin, dahan-dahan ito, nawawasak. Lalo-lalo na yung tunay na Kristiyano. Yung mga Kristiyano ho, nakikinig ng salita ng Diyos. Pero, mayroon siyang pananampalataya, pero yung kanyang budhi, yung kanyang konsensya, ay hinahayaan niya ito na mawasak. No? Hinahayaan niya ito na mawasak. So, tingnan natin sa unang Timoteo, chapter 1. Unang Timoteo, chapter 1, verse 19. Unang Timoteo, chapter 1, verse 19. Okay, so kung nariyan na, sama-sama natin itong basahin. Na iniingatan ang pananampalataya at ang mabuting budhi. Sa pamamagitan ng pagtatakwil sa budhi, ang ibang tao ay nakakaranas ng pagkawasak ng barko sa kanilang pananampalataya. So, tingnan natin. Sa isang barko, halimbawa, sa isang barko, kapag meron ho itong butas, ano ang nangyayari? Dahan-dahan ho ito lumulubog. Tama ho ba? Kapag ito po mismo ay meron pong butas. Kaya, sa atin, sa pananampalataya ho natin, dapat iniingatan natin ito. Yung alin pong iniingatan dito, yung budhi at saka yung pananampalataya. No? Iniingatan natin ito. Kasi, kung nahulog tayo doon sa kasalanan at nagpapatuloy pa sa paggawa ng kasalanan, yung budhi na ito po mismo, dahan-dahan ho ito wawasak. Ganon din po yung pananampalataya ho natin. Kaya ang isang Kristiyano, ano ho ang nangyayari? Bumabagsak yung kanyang pagtitiwala sa Diyos at bumabagsak yung kanyang pananampalataya. So, ibig sabihin, yung kanyang Christian life,
parang bumabalik na ho sa dati na makasanlibutan. Kung anong buhay niya dati, dahan-dahan ho ito bumabalik. So wag natin itong hayaan. Kaya yung budhi at yung pananampalataya, dapat lagi itong magkasama. Dapat lagi itong matibay. Yung dalawang ito, mayroon dapat tamang relasyon. Yung pananampalataya at saka yung budhi. Mayroon dapat tamang relasyon sa isa't isa. Kasi, yung konsensya ho natin, di ba ho? Yung konsensya natin, kapag nagagawa ho tayo ng kasalanan, doon po mismo, nalalaman ho natin na yung Diyos ay tumitingin sa atin. Ito ay hindi maganda. Yung Diyos ay nakatingin sa akin. Dapat, hindi ko na ito gagawin. Pero kung hayaan natin ito, na mangyari ho ito sa paggawa ng kasalanan, doon po mismo, dahan-dahan tayo lulubog. No? Ibig sabihin, lalayo at lalayo tayo sa salita ng Diyos. Lalayo tayo sa pagbabasa ng Biblia, lalayo tayo sa prayer, lalayo tayo sa paglalapit sa Diyos. Kaya dapat, wag natin hayaan na ang dalawang ito ay sabay bumagsak. Pananampalataya at yung budhi. Kaya ho marami ho mga tao sa atin, no? Halimbawa sa atin, marami ho mga nakikinig ho ng salita ng Diyos. Minsan kontra, no? Minsan kontra, pero dapat ho ito ay hindi dapat kumontra. Dahil ito po mismo ay salita ho ng Diyos. Kaya ganoon din ho sa pangangaral ho ng Panginoong Jesucristo. Marami din pong kumukontra sa pangangaral ng Panginoong Jesucristo. Totoo kaya ang kanyang sinasabi? Bakit ganito? Saan kaya siya nakakuha ng ganong kaalaman? Ay isa lamang siyang hamak na anak ng isang karpintero. Saan siya nag-aral? No? Kaya yung mga iskriba noon, sila po mismo ay batikan sa salita ho ng Diyos, lalo na ho sa Old Testament. Kaya doon po mismo, marami ho iniwan nila yung katotohanan. No? Marami ho mga Kristiyano din na iniiwan nila yung katotohanan. At marami rin ho na mga tao na kontra din po sa salita ho ng Diyos. So tingnan natin sa 2 Timoteo, chapter 3. Ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 7 at 8. So sabi ho dito, na laging nag-aaral at kailanman ay hindi nakakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Kung paano sina Janis at Jambres ay sumasalungat kay Moises, ang mga ito ay sumasalungat din sa katotohanan. Mga taong masasama ang pag-iisip at mga nagtakwil sa pananampalataya. So, pansinin ho natin. So, pamilyar ho ba kayo dito sa pangalan ni Janis at Jambres? So, dito lang po mismo nakasulat, di ba ho? Dito lang ho mismo nakasulat sa 2 Timoteo chapter 3, verse 8. Pero sa Old Testament, wala. Di ba ho? Pero, kung mababasa natin at maalala natin sa panahon ho ng mga Israelita, doon po mismo sa bansang Ehipto, ano ho ang nangyari doon? Si Moises na sinugo ng Diyos para alisin doon yung mga Israelita at dapat pumunta siya kay Paraon at ipagkausap doon na hayaan yung mga Israelita na bumalik doon sa kanilang sariling lupain at sumamba sa kanilang Diyos. Pero doon po mismo, ayaw pumayag ho yung Paraon. Ayaw pumayag ng Paraon at gumawa ho ng salot doon. Di ba ho, nagkaroon ho ng salot doon. Kaya ito po mismo ay mga salamangkero. Ito po mismo si Janis at saka si Jambres. Sila po mismo ang tinutukoy ho doon ni Apostol Pablo. Doon po mismo sa Old Testament. Sila po mismo ang sumasalungat sa katotohanan. So bihira natin itong marinig. Dito lang ho mismo natin nababasa sa New Testament. Pero kung babasahin natin yung Old Testament, sa salita nito, ay makikilala natin na doon po mismo, sila ho mismo ang sumasalungat sa salita ho ng Diyos. Kaya, so marami ho mga tao sa panahon ho natin ngayon na tumatanggi ho sa katotohanan. Nag-aaral ng salita ng Diyos, meron silang Biblia, pero hindi nila inaalam po yung katotohanan. Tinatakwil din nila yung pananampalataya. Kaya nababasa natin dito sa verse 7, na laging nag-aaral at kailanman ay hindi nakakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Meron silang Biblia, nagbabasa sila araw-araw, nag-aaral sila, pero hindi ho sila nakarating sa tunay na pagkakilala sa Diyos.
Hindi sila nakarating ho sa tunay na pananampalataya at tunay na pagkakilala ho sa Diyos. Meron silang Biblia, pero tinatanggihan din po nila yung tunay na salita ho ng Diyos. Nag-aaral sila palagi. Pero ano ho ang naghihintay sa kanila? Naghihintay sa kanila yung kapahamakan doon po sa impyerno. Dahil hindi nila tinuturo ng tama, ito po mismo yung salita ho ng Diyos. Kung paano magkaroon ho ng tunay na pananampalataya. At kung magkaroon ng tunay na kaligtasan. No? Hindi nila tinuturo. Kaya marami hong mga tao ngayon, tanungin mo sila, paano silang naligtas? Wala ho silang maisasagot. Paano sila nagkaroon ng pananampalataya? Wala din ho sila maisagot. Pero, yung tunay na Kristiyano, meron ho silang maisagot. Kapag tinanong sila, paano ka naligtas? Paano ka nagkaroon ng pananampalataya? Dahil, ang tunay na Kristiyano, meron po silang pinanghawakan. Ito po mismo yung Biblia. Marami silang ipapakita mga verses. Dito ako naligtas. Dito ako nagkaroon ng tunay na pananampalataya. Yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. And then, marami rin mga tao, alam nila na mayroong langit. Alam nila na mayroong impyerno. Pero, kahabag-habag sila kapag hindi nila inalam kung ano po yung katotohanan. At kahabag-habag sila na sila po mismo ay nabubuhay sa mundong ito na walang kaligtasan at mapupunta sa pagkawasak sa impyerno. Kaya mga brothers and sisters, malalapit na ho yung gawain natin. No? Ito po mismo yung Youth Bible Camp. Dapat to ay magkaisa ho tayo sa panalangin, magkaisa ho tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa evangelism, para magkaroon din ho sila ng tunay na kaligtasan. Kaya kahabag-habag yung buhay nila na sila po mismo ay pupunta sa impyerno. No? Kaya dapat, yung pananampalataya ho ng isang Kristiyano, dapat to ay magkaroon po ng kabuluhan. Hindi ho dapat magkaroon ng walang kabuluhan yung pananampalataya ho ng isang Kristiyano. So tingnan natin, unang Korinto, chapter 15. Unang Korinto, chapter 15. Verse 2. Unang Korinto, chapter 15. Verse 2. So, basahin natin ang sama-sama. Nasa pamamagitan nito, kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong panghahawakan, malibang kayo sumampalataya ng walang kabuluhan. So sabi ho dito sa bandang dulo, malibang kayo sumasampalataya ng walang kabuluhan. So ito po yon. So marami na ho, di ba? Marami ho tayo nag-conduct na Bible seminar, naglatag ho ng evangelism. Marami ho mga tao nakinig ho ng gospel session. Pero sila po mismo ay hindi ho nakatanggap ng tunay na pananampalataya. Maraming walang nakatanggap ng tunay na pananampalataya. Kaya doon po mismo na atin sila. Pero, binabaliwala nila yung salita ho ng Diyos. Hindi sila sumasampalataya. Ano ibig sabihin? Sila po mismo ay walang kabuluhan ng kanilang pananampalataya. Marami ho mga tao ngayon na yung pananampalataya nila ay hindi ayon sa katotohanan. Kaya tayo, kahit anong message natin sa kanila, ng gospel, ng salita ng Diyos at biyaya ng Diyos. Pero ayaw nilang sampalatayanan, anong sabi? Walang kabuluhan ang kanilang pananampalataya. So ibig sabihin, maraming mga tao, wala silang pakialam sa salita ng Diyos. Kaya ganun ho si Judas Iscariote. Wala siyang pakialam sa salita ho ng Diyos. Kaya dapat, alamin natin ang katotohanan habang nananatili ho tayo sa church. Kaya ganun ho ang nangyari ho kay Judas Iscariote. Kaya nung tayo mismo ay nakapakinig ng salita ng Diyos at alam natin na tayo po mismo ay makasalanan, ano ho ang prayer ho ninyo nung kayo po mismo ay nakapakinig na ho ng salita ng Diyos? Lalong-lalo na sa fourth session. Ano ho ang prayer po ninyo? Lord, sana ingatan mo ako, gabayan mo ako, ipaunawa mo sa akin yung kaligtasan na ibibigay mo sa akin. Na-experience po ba yung ganong prayer ninyo? Nung kayo po ay nalaman ninyo na kayo po ay isang makasalanan sa harapan ng Diyos. Di ba ho? Nangyari ho sa bawat isa ho sa atin. Yung prayer natin na dapat gabayan tayo ng Diyos. At bukod pa doon, Lord, dagdagan mo yung pananampalataya ko.
para makilala ko yung gawa mo para sa kaliligtas ko. Di ba? Kaya sa Lucas chapter 17, verse 5 hanggang 6. Sa Lucas chapter 17, verse 5 hanggang 6. Sabi ho dito, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. Sinabi ng Panginoon, kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng isang binhi ng mustasa, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim ka sa dagat, susundin kayo nito. So anong sabi dito? Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. No? So nung nakinig tayo ng salita ng Diyos, maaari binigay sa atin ng Diyos yung tunay na pananampalataya. Kahit anong sabi? Kasing liit lang ng butil ho ng mustasa. Kaya ano din po ang sabi dito? Sabi, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim ka sa dagat, susundin kayo nito. So para sa atin, halimbawa, yung Taal Volcano, di ba lahat tayo may pananampalataya? Yung Taal Volcano, sabihin natin, Taal Volcano, malipat ka sa kalaliman ng dagat. Doon ka na lang, huwag ka dito sa amin. So para sa atin, napaka-imposible ito mangyari. Tama ho ba? Napaka-imposible ito mangyari. Pero, yung pananampalataya natin, ito po mismo, ay walang imposible. Ano yung pananampalataya natin? Yung ginawa ho ng Panginoong Jesucristo. Sinasampalatayanan natin ito. Yung pananampalataya natin, yung ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin, siya po mismo ang magdadala ho ito sa langit. Di ba ho? Siya po mismo magdadala ho ito sa langit. Kaya yun po mismo, sana, Lord, araw-araw, dagdagan mo yung pananampalataya namin. Dagdagan mo ang pananampalataya namin para malayo kami dito sa takbo ng sanlibutan. No? Sa takbo ng sanlibutan. Kung meron tayong pananampalataya na kasalaki ng butil ng mustasa, okay ito sa Diyos. No? Hindi natin nakita ang langit. Pero sinasampalatayanan natin ito na may langit. Hindi natin nakita yung impyerno. Pero sinasampalatayanan natin na mayroong impyerno. Bakit? Dahil mismo sa salita ho ng Diyos. Dahil sa salita ho mismo ng Diyos. Kaya sa unang Pedro chapter 1 verse 23, ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nanatiling salita ng Diyos. Ano ibig sabihin? Dapat manatili yung salita ng Diyos sa atin. Manatili ho yung salita ng Diyos ho sa atin lahat. Kaya, saan ho nagpasimula yung pananampalataya natin? Nagpasimula ho ang pananampalataya natin nung nakinig ho tayo ng salita ng Diyos. Di ba? Yung salita ng Diyos na yon, itinanim na ho yun sa puso natin. Na dapat yon ay alagaan natin yung binhi na itinanim ho sa atin ng Diyos. Di ba ho? Dapat mahalagaan po natin ito. Kaya doon po mismo, nagpasimula ho yung pananampalataya ng isang Kristiyano. Kaya ulitin ko, verse 6, sabi ho dito, bandang dulo, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim ka sa dagat, susundin kayo nito. So ito po mismo yung halimbawa na ibinigay ho ng Panginoong Jesucristo. And then, isang halimbawa rin po. Alam din po natin yung buhay ho mismo ni Abraham. Di ba ho? Yung buhay ho mismo ni Abraham, alam din ho natin. Sinabi ng Diyos, Abraham, umalis ka sa iyong mga kamag-anak at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo at ibibigay ko sa iyo. So ano ho ang nangyari? Sinunod ho ba ito ni Abraham o hindi? Ha? Sinunod ho ba ni Abraham o hindi? Sinunod ni Abraham. Di ba? Dahil nakarinig ho siya ng salita ho ng Diyos. Kaya tingnan natin sa Hebreo chapter 11. Hebreo chapter 11 verse 8. Hebreo chapter 11 verse 8. So basahin din po natin. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana at siya ay pumunta
pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. So, mapapansin natin dito, ano ho yung pasimula ho ni Abraham? Pananampalataya. No? Narinig niya ang salita ng Diyos, sinampalatayanan niya na ang lupa ay na ibibigay ko sa iyo, pumunta ka roon. Pero ano ang sabi ho dito? Ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana, at siya'y pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Sa panahon natin ngayon, uso na ho yung Google Map para malaman yung pupuntahan natin sa isang lugar. Pero sa panahon ho ni Abraham, hindi ho uso yung Google Map. Di ba ho? Pero ano ho nangyari? Sinunod pa rin niya yung salita ng Diyos na hindi niya inalantana kung ano ho ang mangyayari ho sa kanya. Kung ano ang mangyayari sa kanyang daan, ay hindi niya ho ito inalintana. Ilang taon ho ba nakatanggap ho ng tunay na pananampalataya si Abraham? Alam niyo ho ba ito? Nakatanggap ho siya ng tunay na pananampalataya sa edad ho ng 75 years old. Sa 75 years old, sa panahon ho natin ngayon, hirap na ho itong lumakad. Tama ho ba? Hirap na ho itong lumakad at hirap na ho itong kumilos. Pero, dahil sa pananampalataya niya, sumunod pa rin ho siya sa Diyos kung saan siya pupunta. No? Sumunod pa rin ho siya sa Diyos dahil meron siyang pananampalataya. Pero, kung tayo ho mismo ay may edad na 100 years old, at nagkaroon din po tayo ng pananampalataya, sinabi ng Diyos, pumunta ka rin sa lupain ang ituturo ko sa iyo. Susunod ho ba kayo o hindi? Sa edad ho ng 100 years old, susunod ho ba kayo o hindi? Ha? So, kailangan sumunod. Kasi nakarinig ho tayo ng salita ho ng Diyos. Di ba ho? Ganun ho ang ginawa ho ni Abraham. 75 years old, napaka-imposible sa kanya para ito ay maglakbay. Hindi pa ho uso yung eroplano. Hindi pa ho uso ang sasakyan noon. Kundi uso ho doon, yung mga sakay sa kabayo, sakay sa kamilyo, sakay sa karwahe, yun pa po ang uso noon. At hindi pa ho maganda po yung daan. Nakagaya ho sa panahon natin ngayon na simentado na. Wala na hong lubak-lubak masyado sa daan. Di ba ho? Kaya ganun ho ang nangyari kay Abraham. Sumunod ho siya sa salita ng Diyos na hindi niya inalintana yung kanyang pupuntahan. No? Dahil yun po mismo ang pangako ho ng Diyos. Kaya verse 9, basahin din ho natin. Sa pananampalataya, siya ay dumayo sa lupang pangako na tulad sa ibang lupain at nanirahan sa tulda na kasama ni sina Isaac, Jacob, na kapwa mga tagapagmana ng gayon ding pangako. So dito po, sa nakikita ho natin, siya po mismo ay dumayo sa lupain na ibibigay ho sa kanya ng Panginoon. Siya ay umalis doon po mismo sa lupain ng Kaldeo at pumunta ho sa lupain ng Kanaan para sa pangako ho ng Diyos. Anong ibig sabihin ho doon? Sa lupain ho ng Kanaan, representative din ho yun sa sanlibutan. Sa sanlibutan, wala hong pag-asa dito. Di ba ho? Wala hong pag-asa dito sa sanlibutan. Kaya ganun na lamang ho, sinabi ng Diyos, umalis ka sa lupain ng iyong mga magulang, ng iyong mga ninuno, at pumunta ka doon sa lupain ibibigay ko sa iyo. Kaya sa loob ho ng 75 years, wala hong pag-asa doon sa Kaldeo, sa lupain ho ng Kaldeo, walang pag-asa doon. Sa loob ho ng 75 years, nagkaanak ho ba siya doon? Hindi siya nagkaanak doon. Di ba ho? Sa loob ho ng 75 years. Walang pag-asa doon. Kaya sabi niya, pumunta ka doon sa lupain ibibigay ko sa iyo. Doon, merong pag-asa. Merong pag-asa. Ganon din ho sa ating Christian life. No? Sa Christian life natin, alam natin na sa mundong ito ay wala rin hong pag-asa. No? Walang pag-asa. Saan ho may pag-asa? Doon ho mismo sa langit. Kaya doon ho mismo ililipat ho tayo ng Diyos. Dahil doon po mismo ang pag-asa nating mga Kristiyano, mga naligtas. Doon po yung pag-asa ho natin. Kaya sa sanlibutan, alam natin na lahat ng mga bagay dito ay panandalian lamang. Di ba ho? Kasiyahan, pera, buhay, marami pang iba na lahat nandito ay panandalian lamang. No? Panandalian lamang ang lahat ng ito. Sino ba ang Panginoong Jesucristo? Sino ba ang Panginoong Jesucristo? Ang Panginoong Jesucristo, siya po mismo ang tanging anak ng Diyos. Siya po mismo ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Siya po mismo ang paraan para makapunta ho tayo lahat sa langit. Sa pamamagitan niya,
mayroon tayong buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan niya, nakatanggap ho tayo ng pag-ibig. Yun po mismo ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya mahalaga ho sa atin yung banal na Espiritu. No? Mahalaga ho sa atin yung Espiritu na nahano sa atin simula nang tayo ay naligtas. Kaya anong sabi ho ng Diyos? Anong sabi ng Diyos? Hindi lamang dapat tayo mabuhay. Hindi lamang tayo mabuhay sa pisikal, kundi mabuhay dapat tayo sa salita din ho ng Diyos. Kaya tingnan natin, alam ko po, memorize nyo po ito, sa Mateo chapter 4, verse 4. So tingnan natin. Mateo chapter 4, verse 4. So basahin ho natin sa Mateo chapter 4, verse 4. So sabi ho dyan, ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita lumalabas sa bibig ng Diyos. So dapat tayo mga Kristiyano, dapat excited tayo pumunta sa church dahil ito po ay salita ng Diyos para sa aking espiritu. No? Excited ho dapat ang bawat Kristiyano. Kaya sabi diyan, ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao. Ito po mismo ay sa pisikal. Kundi, dapat ang isang Kristiyano mabubuhay din sa salita ho ng Diyos. Ito po mismo yung pag-aaral, ito ho mismo yung pagbabasa ho ng salita ho ng Diyos at pakikinig ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan nito, pinapatibay ho yung pananampalataya ho natin. Pinapatibay ho yung pananampalataya ho natin. And then, sa pananatili ho sa church at pananatili ho sa Diyos, ito po mismo yung lugar na safe para ho sa atin lahat. Di ba ho? Kaya tingnan ho natin ngayon, sa panahon ho natin ngayon, di ba, marami hong patayan, kahit saan. No? Kahit saan. Kaya ang safe na lugar, yung pananatili ho sa Diyos. Ang safe na lugar, doon ho mismo sa langit. No? Hindi ho doon sa impyerno. Kaya ganun ho sa panahon ho natin ngayon. Yung mundong ito ay hindi na ho safe. No? Papunta na ho ito sa pagkawasak. Kaya doon po mismo, sa pamamagitan ho sa church, pinapalakas ho yung pananampalataya ho natin. Pinapatibay ho yung pananampalataya ho natin. Kaya Colossus chapter 2, Colossus chapter 2, verse 6 hanggang 7. Colossus chapter 2, verse 6 hanggang 7. Sabi ho dito, kaya't kung paano tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya, at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuturo sa inyo, na sumasagana sa pasasalamat. Sabi ho dito, nakaugat at nakatayo sa Kanya, at matibay na pananampalataya. So, kamusta ho yung pananampalataya ho ng bawat isa? Matibay pa rin ho ba? O minsan ay nadadala pa rin ho ng tukso ng sanlibutan o tukso ho ng dyablo. Di ba? So doon ho mismo dapat naging matibay ho yung pananampalataya ho ng bawat isa. No? Kaya, halimbawa, may tanong ho ako sa inyo, noong nakaunawa ho kayo ng kaligtasan, na-experience ho ba ninyo na, halimbawa, sa araw na ito ay Friday, no? Halimbawa, itong araw na ito ay pinangaral ho yung gospel session. And then, na-experience nyo ho ba na sana ay Sunday na? Na-experience nyo ba ito? Ha? Parang hindi. Na-experience nyo ho ba? Ha? Sa isang Kristiyano, na-experience ito. Nung una niya naunawaan ang tunay na kaligtasan niya, doon po mismo, excited sa kanya na dumating na yung Sunday. Para saan? Sa pakinig ng salita ng Diyos. So, hindi ho ba nangyari sa inyo ito? Bakit hindi ho kayo makasagot? Hindi ho ba nangyari sa inyo ito? Naging excited dapat kayo? Sa Kristiyano, dapat ito ho mismo ay naging excited ho sa kanya. Nung una niyang naunawaan ng kaligtasan, dapat may experience niya, sana Sunday na, sana Wednesday na, sana may fellowship na. Meron ho ba ito? O nangunguna yung pagrereklamo? Ha? Dapat ho, nauuna ho ang excitement ho sa
church. Dapat ganun ho yung isang Kristiyano. Bakit? Dahil sa church, dito ho mismo pinapakain ng Diyos yung ating espiritu sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya doon po mismo, alam natin na ang Panginoong Jesucristo ay nalulugod sa kanyang mga anak kapag sinusunod ho yung kanyang salita. Alam natin na ito po mismo ay salita ho ng Diyos. Kaya tingnan natin, no? Si Judas Iscariote, palagi siyang nasa tabi ho ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng ginawa ho ng Panginoong Jesucristo, alam niya. No? Nagpagaling ho ng mga may sakit, bumuhay ng mga ipatay, yung mga bulag nakakita, yung mga pipi nagsalita. Pero, nawala ho doon yung kanyang pananampalataya. Napakalayo ho yung kanyang pananampalataya. Kaya ganun ho yung kanyang nangyari ho sa kanya. Kaya sa Lucas chapter 17, verse 7 hanggang 10. Sa Lucas chapter 17, verse 7 hanggang 10. So sabi ho dito, sino sa inyo na mayroong aliping nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa ang magsasabi sa kanyang pagkagaling sa bukid, pumarito ka kaagad at maupo sa hapagkainan. Sa halip, hindi ba niya sasabihin sa kanya, ipaghanda mo ako ng hapunan. Magbigkis ka, paglingkuran mo ako, hanggang sa ako'y makakain at makainom. Pagkatapos ay kumain ka at uminom ka. Ako'y makakain at makainom. Pagkatapos ay kumain ka at uminom. Pinasasalamatan ba niya ang alipin sapagkat ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na iniutos sa inyo, inyong sabihin, kami mga aliping walang kabuluhan. Ginawa lamang namin ang aming katungkulan. So ito po mismo, may isang alipin na naglilingkod sa kanyang Panginoon. So dito makikita natin na nagpapasalamat ho ba yung kanyang Panginoon sa kanya? Paghanda mo ako. Nagpapasalamat ho ba? Hindi ho. Di ba? So minsan, ang isang tao, halimbawa, ikaw po mismo ay nangangamuhan, no? Ikaw po mismo ay naglingkod sa kanya. Pinagsisilbihan mo siya. Minsan, bihira tayo makarinig ho ng salamat. Tama ho ba? Bihira ho tayo makarinig ho ng salamat. No? Bihira ho tayo makarinig ho ng salamat. Kaya, yung Diyos ho mismo na pinaglilingkuran natin, doon po mismo bandang huli, lahat ng mga sakripisyo ng bawat isa, alam natin na pagbabalik ho ng Panginoong Jesucristo, meron ho itong gantimpala sa bawat isa. Sa ngayon, hindi natin narinig yung pasasalamat ng Diyos. Pero tayo ho mismo ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kabila ng ginawa niya para ho sa atin, sa pagliligtas niya para ho sa atin. Kaya doon po mismo, si Judas Iscariote, hindi ho siya nakapagpasalamat sa Panginoong Jesucristo. Kasi hindi niya naunawaan yung ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa kanya. Kasi doon po mismo nanahan yung kasakiman sa kanyang puso. Puro kasakiman ang nangyayari sa kanyang puso. Kaya balik tayo sa Juan, chapter 6, verse 17. Sa Juan, chapter 6, verse 17. Juan chapter 6 verse 70. Sabi ko dito, sumagot sa kanila si Jesus, hindi ba pinili ko kayo, ang 12 at ang isa sa inyo ay dyablo. No? Isa sa inyo ay dyablo. So dito, ang dyablo ho mismo, nagkatawang tao sa pamamagitan ho ni Judas Iscariote. So pinapakita sa atin dito na ang dyablo ho mismo ay nabubuhay sa panahon ho natin ngayon. At doon po mismo ay patuloy ho siyang magtukso. Patuloy ho siyang magtukso sa lahat ng mga tao. Kaya doon po mismo, si Judas Iscariote ay hindi ho siya mismo nagbago. Hindi ho siya mismo nagbago yung kanyang puso. Kaya doon po mismo, si Judas Iscariote ay naging kasangkapan ho ng dyablo. Naging kasangkapan ho ng dyablo. Kaya sa kanyang puso, nananahan ho yung dyablo at wala hong pagbabago sa kanyang puso. Kaya ganun ho mismo ang nangyari kay Judas Iscariote. Meron ho siyang pusong sakim. Ano ang nangyayari sa dyablo, kay Satanas,
Di ba ho? Naging sakim din ho siya. Di ba naging sakim din ho siya? Kaya doon po mismo, nangyari kay Judas Iscariote. Ulitin ko, 3.5 years, kasama niya ang Panginoong Jesucristo. Ano ha nangyari? Hindi siya nakatanggap ng tunay na kaligtasan. Hindi ho siya nakatanggap ng tunay na pananampalataya. At doon din ho mismo, nung ipinagkanunoon niya ang Panginoong Jesucristo, nag-decide siya sa kanyang sarili na patayin niya na lang. Patayin niya na lang yung kanyang sarili. Hindi niya hinintay na lumapit ho siya sa Panginoong Jesucristo. Doon po mismo kinitil niya ho yung buhay, yung kanyang sariling buhay. Kaya Hebreo chapter 3, Hebreo chapter 3 verse 13. Tingnan natin. Hebreo chapter 3 verse 13. So sabi ho dito, ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw habang ito ay tinatawag na ngayon na, upang walang sino man sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. Anong sabi dito? Upang walang sino man sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. No? So, bawat isa ho sa atin, huwag ho tayo magpadaya sa kasalanan. Huwag ho tayo magpatuloy sa paggawa ho ng kasalanan. Huwag natin papagmatigasin yung ating puso. Kagaya ho ni Judas Iscariote. Ano ho nangyari sa kanya? Pinagmatigasin yung kanyang puso. Kaya hindi ho niya naunawaan yung salita ho ng Panginoong Jesucristo. Kaya dahil sa kasakiman niya, ano ho nangyari? Dahil sa kasakiman niya, naging matakaw siya sa pera, naging matakaw siya sa kayamanan. Kaya doon po mismo, pinagkanuno niya ang Panginoong Jesucristo. Dahil sa kanyang kasakiman. Kaya doon po mismo, dahil sa kasakiman na yan, yung diablo, tinuturo niya rin ho sa lahat ng mga tao kung ano ang maganda sa paningin ho ng tao. Hindi niya tinuturo kung ano ang ikabubuti ng tao. Doon ho mismo, tinuturo niya kung ano ho mismo ang magiging madaya sa isang tao. Para ano po? Para hindi makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Kaya ganun ho nangyayari sa panahon ho natin ngayon, di ba? Nangaral tayo ng salita ng Diyos, pero marami ho mga tao, naging matigas ho yung kanilang puso. Naging matigas ho yung kanilang puso dahil sa kasakiman. No? Dahil sa kasakiman dito sa sanlibutan. So alam natin, dahil sa kasakiman na yan, dahil sa kasakiman, doon po mismo, may kaparusahan para sa lahat ng mga tao dahil sa kasakiman. So alam natin, yung kwento ho mismo ni Lazaro at ng mayaman. So tingnan ho natin sa Lucas. Sa Lucas, chapter 16. Sa Lucas chapter 16, verse 19. Sa Lucas chapter 16, verse 19. So babasahin ko po, sundan niyo lamang. Mayroong isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ubi at pinong lino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. At sa kanyang pintuan ay nakahandusay ang isang pulubi na ang pangalan ay Lazaro, na puno ng mga sugat, na nagbabahid, na naghahangad na makakain mula sa mga hapag, sa nahuhulog sa hapag ng mayaman. Maging ang mga aso ay lumalapit at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari, namatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham, namatay din naman ang mayaman at inilibing. At mula sa Hades, na kanyang pinagdurusahan, ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ano ang nangyari? Dahil sa mayaman na ito, hindi ho siya nakakilala ng katotohanan. Dahil sa kasakiman ng sanlibutan, na gusto niya maging mayaman, maging maayos yung kanyang buhay, hindi niya nakilala yung totally, yung Diyos, hanggang sa kanyang kamatayan. Alalahanin natin, may dalawang patutunguhan ang tao. Impyerno at saka langit.
So dito mismo nakikita natin yung takbo ng ang buhay ng isang mayaman dahil sa kanyang kasakiman. Doon po mismo, nakakaranas ho siya ng paghihirap. No? Nakakaranas ho siya ng paghihirap. Kaya doon din ho mismo, nakikita niya kung paano naging masaya si Lazaro sa kandungan ho ni Abraham. Kaya marami ho mga tao, ganun ho mangyayari. Yung mga tao na hindi nakatanggap ng tunay na kaligtasan, nakikita nila yung mga Kristiyano nagsasayaw sa langit. No? Nagsasayaw sa langit. Kaya doon po mismo, nasa huli na ho yung pagsisisi. No? Nasa huli na ho yung pagsisisi kapag nandoon na ho sa impyerno. Kaya dapat, ituon natin yung ating puso sa salita ho ng Diyos, hindi ho sa kayamanan dito sa sanlibutan. Kaya ganoon din ho, yung kanyang mga apostol, ang Panginoong Kristo, yung kanyang mga alagad, humayo kayo at ipangaral ninyo ang salita ng Diyos. Pero, huwag kayong magdala ng ginto, pilak, o supot, o barya, kapag kayo ay umalis. Wala kayong dadalhin na anuman. Na ibig sabihin, ang Diyos ho ang bahala sa pangangailangan nila araw-araw. So, tingnan natin sa Mateo chapter 10. Mateo chapter 10, verse 9 hanggang 10. Mateo chapter 10, verse 9 hanggang 10. So sabi ko dito, huwag kayong magdala ng ginto o pilak o tanso sa inyong mga lalagyan ng pera o supot sa inyong paglalakbay o dalawang baro o mga sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila, sabi ho dito, anong sinabi? Huwag kayong magdala. No? Huwag kayong magdala ng ginto, pilak sa inyong mga lalagyan o pera. Sa verse 10, o supot sa inyong paglalakbay o dalawang baro o sandalyas o tungkod. So ito po mismo sinabi ho ng Panginoong Kristo. Anong ibig sabihin ho nito? So ibig sabihin, ang Diyos ho mismo ang mag-provide ng lahat ng pangangailangan nila. Pagkain, ano lang ang kailangan dalhin nila? Pananampalataya at obedience. Yun lang ang kailangan nila, dalhin. Huwag kayo magdala ng anumang kayamanan ninyo. Ako na ang bahala sa lahat ng pangangailangan ninyo, kahit saan kayo pumunta. No? Ang dalhin lang nila, pananampalataya at obedience lang. Ganon din ho sa atin. Pananampalataya at obedience lang ang kailangan natin para sa buhay Kristiyano. Sa Mateo chapter 6 verse 30 hanggang 32. Sa Mateo chapter 6 chapter 30 hanggang 32. Sabi ho dito, at kung gayon, binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay, at sa kinabukasan ay itinatapon sa kalan. Hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Huwag kayong mabalisa, kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming isusuot. Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito, at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya doon po mismo, sabi ho ng Panginoong Kristo sa kanila, huwag kayong magdala ng ginto, pilak, tanso, pera, supot, barya, no? Kahit saan man kayo magpunta. Ako lahat ang magpo-provide sa inyo. Kaya ang isang Kristiyano dapat, ganun ho yung kanyang puso. Na ang Diyos na, pinapaubayan niya yung kanyang mga lakad sa Panginoon. Kaya verse 33, basahin ho natin. Verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Anong sabi? Dapat unahin palagi ho yung Diyos. Yung Diyos na ang bahala. Kaya ho yung mga apostol, nung sila po mismo ay naglalakbay, yung Diyos din ho ang bahala ho sa kanila. No? Yung Diyos din ho ang bahala ho sa kanila. Kahit sila ho mismo ay inuusig, pero yung Diyos din ho ang gumagabay sa kanila. Para ano? Yung pananampalataya nila at yung pagsunod nila sa Diyos ay hindi ho magbabago. Kaya bawat isa ho sa atin dapat, hindi rin ho magbago ho yung puso natin na dapat sumunod din ho tayo palagi ho sa Diyos. Filipos chapter 4
Filipos chapter 4. Verse 6. Filipos chapter 4 verse 6. So basahin natin. Huwag kayong mabali sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So sabi dito, huwag kayong mabali sa anumang bagay, sabi ng Diyos. Sabi diyan, manalangin tayo. Lumapit tayo palagi ho sa Diyos. So ibig sabihin, number 1 palagi ho yung Diyos. Hindi ho dapat tayo sumunod sa sarili nating kagustuhan. Kundi, doon po mismo ay lumapit ho tayo palagi ho sa Panginoon. Kaya dito sabi niyan, sa pamamagitan ho ng panalangin, pagsamo na may pagpapasalamat, ay paalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. No? Alam ho natin na ang Diyos na ho ay handa siyang makinig ho para ho sa atin lahat. Kaya dapat lagi ho tayong lumapit ho sa Panginoon. Kaya last verse 7, yan pa rin po, Filipos chapter 4 verse 7. So basahin natin ang sama-sama. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Sabi dito, ang kapayapaan ng Diyos na hindi maaabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso. Sino ho ang mag-iingat ho sa atin? Yung Diyos ho mismo ang mag-iingat ho sa atin. Kaya doon ho mismo dapat lagi ho tayo lumapit ho sa Panginoon. Huwag tayong lumayo sa Kanyang salita. Huwag tayong maging sakim sa harapan ho ng Diyos. Dapat lagi ho tayo sa Kanya. Kaya ganun ho ang nangyari ho kay Judas Iscariote. Kaya hindi ho niya ho nakikilala yung Diyos hanggang siya ay mamatay. Kaya dapat tayo, habang nabubuhay tayo, habang nananatili tayo sa church, dapat doon po mismo sumunod tayo sa salita ng Diyos at sumunod tayo ayon sa Kanyang sariling kalooban. Kaya ang pananampalataya ng isang Kristiyano, dapat may obedience sa salita ng Diyos. Kaya sabi dito, ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So, sana yung buhay ho natin ay makikita natin, no? Makikilala natin na dapat ay wag tayo maging sakim sa harapan ho ng Diyos. Wag natin ipagdamot po yung oras natin para ho sa Kanya, no? Mahalaga ho ito sa harapan ho ng Diyos. Wag ho tayo, marami ho mga tao na naging kagaya ho ni Judas Iscariote, no? Naging sakim sa kanilang sarili. Kaya ang isang Kristiyano, wag ho tayo maging sakim sa ating sarili, no? Nakikita natin kung paano yung buhay ho ni Judas Iscariote. So hanggang dito lamang po. So lahat ho tayo yumuko at manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa maiksing oras na ito, Panginoon, na napag-aralan ho namin kung papaano ang buhay ho ni Judas Iscariote. Naway po, Panginoon, ilayo niyo po kami sa tukso ng sanlibutan at mananahanawa ang bawat salita mo sa aming mga puso. Sa iyo lamang po kami lubos na umasa at magtitiwala. Panginoon, dinadalangin namin na patuloy niyo po kaming ingatan at patuloy niyo po kaming gabayan sa sanlibutan na ito, Panginoon. At sa kabila ng aming mga kasalanan na nagagawa pa sa iyong harapan, Panginoon, tulungan niyo kami na ilayo po namin yung aming mga puso sa takbo ng sanlibutan ito at sa kasalanan. Linisin niyo po kami, Panginoon, at tuwirin niyo po kami sa pamamagitan po ng iyong pananasalita. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming Kristiyanong pamumuhay sa mundong ito. At sa iyo lamang po kami lubos na umaasa. Hindi po namin makakaya ang lahat ng ito, Panginoon, kung wala po ang gabay at tulong po ninyo. Kaya sa iyo lamang po kami lubos na umaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, naming Panginoon na tagapagligtas. Amen. So maraming salamat po sa bawat isa.